Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So we will discuss today the revelation of God na may pamagat na Seeing Jesus. So samahan natin ang lingkod ng Diyos in the book of Mark, chapter 6, verse 1 up to 6. Then Jesus went out from there and came to his own country, and that is Nazareth. And his disciples followed him. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, "Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James, Joses, Judas, and Simon? Are not his sisters here with us?" So they were offended at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house." Now, he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. So, ang sabi po ng Bible, kahit saan pumunta ang Panginoon all over Jerusalem and other borders kagaya ng Syria, Jordan, Lebanon, napakaraming mga tao ang gumagaling. Ang Bible ay walang in-specify kung ano ang eksaktong bilang niya. But if we will study church history, we will study historical background and the culture, may inindihan natin, and through the Word of God, na ito ay binubuo ng mga libu-libong tao. From 10,000 to 50,000. Yan ang mga bilang niya. At hindi mabilang na mga may sakit, ang gumagaling sila ay bulag, nakakakita, bingi nakakarinig, pipi nagsasalita, pilay lumalakad, ang mga demon possessed lumalaya, mga patay na bubuhay, mga cripple ay tumatakbo. Na kung saan na maraming tayo na-amaze, no? Because out of their lifetime, they have never seen anybody like our Lord Jesus Christ perform these miraculous things. But amazingly, when it comes to his own city, in his own town, and that is Nazareth, hindi siya makagawa ng maraming himala. No, piling-pili, bilang na bilang. And I could suggest, hindi siya umabot ng 1,000, kundi hundreds lang. And the question is this, why? Because of their unbelief. So itong unbelief na ito ay bunga ng maling pagkakakilala kay Jesus. Now let me repeat that again. Itong unbelief na ito na nag-tied up ng kamay ni Jesus para hindi makagawa ng mighty miracles sa kanyang hometown, Nazareth, is because of unbelief. At ang unbelief na ito ay bunga ng kanilang maling pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Sa ibang mga bayan, they believe He is the Messiah. Sa ibang mga bayan, they believe He is the Son of God. Isa na dyan, si Bartimeo, he exclaimed, "Son of David, come, help us." And Bartimeo saw because he was blind. Yung salitang Son of David ay nagdi-describe na siya'y naniniwalang si Jesus ang dadating na Messiah mula sa linis ni King David. It was prophesied by the prophet. At yun lang sabi ng Matthew 5 verse 17, Jesus said, "Hindi ako dumating para sirain ang batas at ang mga propeta, kundi ito ay sundin o tuparin o ganapin." And he fulfilled that, his messianic office. So, they believe He is the Son of God, He is the promised Messiah, and indeed He is. But the problem, pagdating sa Nazareth, they believe He is a carpenter. That is the difference. Do you get me? Do you understand what I'm talking about? Let me repeat. Sa lahat ng city, they believe He is the Son of God. He is the Messiah, the promised coming Savior.
And indeed, He is. Pero sa kanyang hometown, sa kanyang bayan, they don't believe. Ang tingin nila sa kanya, siya ay karpintero, anak ni Jose, ni Maria na maraming kapatid. That is the difference. Now look and listen. Yung tatanggapin niyo sa Diyos, mga iniibig, mga minamahal, gaano man siya kalaki at karami ay nakadepende palagi sa pagkakakilala niyo kay Jesus, kung sino siya sa buhay niyo. Uulitin ko, yung tatanggapin ninyong lahat na dakilang bagay sa Lord, gaano man karami, gaano kalaki, ay palaging nakadepende kung sino siya sa inyo at anong pagkakakilala niyo sa Kanya personally. Amen. Ito pong maling pagkakakilala sa Panginoon at kakulangan ng pagkakakilala kung sino siya ang naging daan upang ma-miss nila ang maraming pagpapala. Because you know why? As far as Jesus are concerned, ang unang gusto niyang i-bless mightily ng sobra-sobra ay ang Nazareth, yung kanyang hometown. Hindi po yung ibang bayan. Una sa lahat yung sarili niyang bayan. Hello? Pero hindi niya magawa dahil yung kanilang pagkakilala sa kanya ay kulang, limitado at mali. Kaya ang nakinabang at napagpala ay yung ibang mga bayan dahil sila'y naniwala siya ang Mesaya. Siya ang anak ng Diyos. At siya nga. So napakalaking pagpapala, pribileyo ang sinayang ng mga taga-Nazaret. Ang linaw na confession nila, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, na kapatid ni Jose, kapatid ni Simon, at ng mga kapatid niyang babae? Hindi ba ito ang karpintero? Iba yung kanilang pananaw at pagkakilala kay Jesus. And that is the reason why Jesus said, sa kanyang sariling bayan, ang isang propeta ay hindi tinatanggap. Malungkot po ang Lord. Yung community unbelief ay laganap. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na makita natin ng Panginoon ng totoo kung sino siya. Huwag lang tayong maghahaka-haka na itong Diyos. Huwag tayong makontento kagaya na maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship. Kinikilala si Jesus sa pamamagitan ng Facebook. Sa pamamagitan ng libro na sinulat ng mga author. Sa pamamagitan ng turo na kung sino-sino sa pulpito at sa pamamagitan ng iba't ibang mga propeta nagpa-prophecy sa pangalan niya at nagsasabi mga apostol, and yet hindi naman. Maaring ang sinasabi nila sa Lord ay totoo. Maaring ito ay mabuti. Pero mas maganda at mas mabuti at siyang katotohanan kung kikilalanin ninyo si Jesus personally araw-araw. Mabuting siya na ipapakilala sa atin ng iba, pero maging daan yan para magkaroon tayo ng puso, personally kilalanin siya araw-araw. Personally. Huwag lang tayong magbangko o umasa sa sinuman na pinakikilala siya sa atin. Tayo mismo may magkaroon ng pusong kilalanin siya personally. Dahil yun nga ang Kristyanismo. Siya'y tinatawag na personal na relasyon. Dahil kung kikilalanin natin ang Lord sa pamamagitan ng iba, kahit tama ang tinuturo at mabuti ang nagtuturo, at sinugunin siya nagtuturo, ang magiging pagkakakilala natin sa Kanya ay kulang. Pero kung tayo mismo ang kikilala sa Kanya, I promise you, ipakikilala niya yung Kanyang sarili sa atin ng kompleto at walang limitasyon. So we must see the Lord Jesus Christ as He is personally. At upang ito'y maganap, kinakailang magbigay tayo sa Kanya ng panahon. Hindi ng spare time. Huwag natin siyang gawing alternative. Malungkot po siya. Gawin natin siyang priority sa buhay natin. Huwag natin sabihin kasi puya tayo, pagod, maraming trabaho, busy tayo. Wala siyang maitutulong sa atin. Dahil sabihin ng Panginoon ang salita in Mark 12:30, that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Hindi niya sinasabi na mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, pag hindi tayo pagod.
At pag tayo nakapagpahinga, no. Itong utos niya sa lahat ay hindi bunga nung atin pong kalagayan physically if we are exhausted or not. If we are stressful or not. If we are tired or not. Itong utos niya sa atin ay bunga ng kanyang relasyon sa atin at relasyon sa kanya. That is too personal. Kasi wala naman tao sa mundo hindi napapagod. May trabaho o wala, lahat ay napapagod. Iba pagod na sa kakagawa ng kasalanan, sa immorality, sa lying, sa adultery, sa fornication, sa idolatry, sa pagnanakaw ng tithe and offering, pagsisinungaling. Iba pagod sa pagtatrabaho, pag-abroad, pagluluto, paglalaba. Mga pastor, pagod sa pagmiminister, sa pag-administer, sa pagmamanage ng church. Mga tatay, nanay, pagod sa pag-aalaga ng pamilya, pag-aalaga ng mga anak ng mga apo, pag-aasikaso ng mga manugang, kakainin, inumin, lulutuin. Hindi lamang ngayon, hindi lang bukas, kundi sa susunod pang mga araw. So meaning to say, lahat ng tao sa buong mundo is subject na mapagod. Kasi may ginagawa eh. Kaya kung ito ang magiging basihan natin, at itong paliwanag na ito ay tatanggap ng Panginoon, and then, wala na tayong pag-asang kilalanin ng Diyos. And eventually, this is not the reason why He created us. We were created to love Jesus. Ang kailangan lang naman natin dito, understanding, that is number 1. Second, decision. Third, a disciplined life. Sa aking understanding, hindi ako nahuli sa napakaraming mga lingkod ng Diyos sa buong mundo na nagpapagod para sa Panginoon. Magmula nang makilala ko siya, alam ko kung anong salitang pagod, puyat, lipas ng oras ng pag-aayuno, init, ulan. Alam ko lahat yun. Pero hindi siya naging hadlang para kalimutan ko si Jesus at ialibay ko yun para hindi ako magkaroon sa kanya ng malalim na pakikipag-ugnayan. Kasi nga, yun ang unang utos eh. Ang tanong kasing malaki ito. So, sino sa ibabaw ng lupa? Sinong bishop, pastor, propeta, at totoong apostol, guro, elder, deacon, mananampalataya sa buong mundo, sa iba't ibang denominasyon, ang makakatupad ng ikadalawang utos, 3, 4, 5, at lahat ng utos, o the 10 Commandments? Sino? Malibang una sa lahat, ay tuparin mo yung unang utos. For me, that is impossible. It will never happen. At ito debatable, hindi ito argumentative. Ito ay simple truth, which is acceptable. Uulitin ko. Sino sa buong mundo, magmula nung dumating ang church, naitayo, 50 days after the resurrection, on the day of Pentecost, yun yung unang pagkakatatag sa church na isilag sa power, sa pagpuspos ng Diyos Espiritu Santo na pinangako ni Jesus. Hanggang ngayon. Sino ang makakapulpil ng 10 Commandments, malibang una sa lahat ay pinulpil mo ang first commandment? Wala. Because the first commandment is the key for us to fulfill all the commandment na inuutos ng Diyos. Without fulfilling the first commandment, we cannot fulfill any commandment at all. At itong reason bakit tayo nag-struggle to be successful, nag-struggle to be prosperous, nag-struggle to be wealthy, nag-struggle to be recognized, nag-struggle para makakuha ng favor, to be rich, to be healthy, to be joyful, to be peaceful, to be accepted. Ito ang reason why we struggle so much, a lot, again and again. Because we are not fulfilling the first commandment, which is the greatest commandment of all. And Jesus said, no commandment is greater than that. No commandment. Paano mo mamahalin yung neighbor mo? Kung hindi mo muna minahal ang Diyos na gumawa sa neighbor mo at gumawa sa iyo. That is impossible. Kaya nga ang daming fighting sa Pilipinas, ang daming fighting sa buong mundo, ang daming envy, jealousy, anger, resentment, bitterness, unforgiveness, lousy lifestyle, shallow lifestyle, hypocrisy. Because we cannot love our neighbor the way we love ourselves wholeheartedly. Because we are not loving God wholeheartedly. And I'm here to tell you, Church of God, beloved, living like Jesus Church.
The first commandment is not a suggestion by Jesus, neither a suggestion from God. It is a command. You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And you shall love your neighbor as you love yourself. And no commandment is greater than this. No commandment. Amen? Hindi niya sinabing, you shall try, or you must try. You must think. You must evaluate. No. It is a strong command. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Hindi sinabing, try loving your God. Think loving your God. Neither he says, maybe you can love your God with your whole being. No. He said, you shall love. Yung lahat po ng tao sa buong mundo, ito po ay sinunod mula sa presidente, hari, emperador, who they are, whenever they are. May wala pong problema sa mundo. Kasi automatic, when you love the Lord your God with your whole being, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength, automatic, you will love your neighbor as you love yourself. Automatic yun. You will never be selfish. Walang fighting, walang envy, walang jealousy. Walang magmamataas, walang magmamalaki. Walang magsasabi siya higit dito, higit sa kanya, kanino pa at sa marami pa. Ang totoo, siya yung magiging pinaka-humble sa lahat. Siya yung magiging servant ng lahat. Ay kung meron mang gustong maglingkod sa Panginoon, believe me, don't forget this truth. Ang after niya, hindi posisyon, kundi karangalan ng Diyos. Dahil ang mga taong minahal ng Diyos, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, sila ang mga taong ang motibo sa puso ay napakalinis. Hindi mo siya pwedeng questionin. Wala silang hidden motive sa kanilang kapwa, sa sino mang tao, sa employer, sa employee, vice versa. Walang hidden motive yung namumuno, yung pinamumunuan, at yung namumuno. Vice versa. Ang motive ay puro. It is for the glory of God and for the welfare of their neighbor. Sino yung mga taong ang spirit ay pure, yung soul ay tender, yung spirit ay meek, yung heart ay gentle, soft, broken, controlled by God. Sila yung mga taong pag nagsabi ay honest, sincere, hindi mo man naintindihan, hindi mo man naunawaan, pero sila po ay nagsasabi na may katotohanan. Not to hurt, but to heal. Not to tear down, but to build. Not to destroy, but to repair. Not to limit, but to enlarge. Not to take, but to give. Sila yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Sila yung mga taong maaasahan, mga responsible. Kasi pag minahal mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip, yun na what? Ang after mo, karangalan niya. Kapakanan ng kapwa mo at yung sarili mo, nakalimutan mo na. Ngayon, tanong nito, Tatay Apostol, Man of God, paano yung sarili ko ngayon? Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung Diyos at yung kapwa ko, paano ko? Ito po yung maganda rito Pag minahal mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip, pati yung kapwa mo kagaya ng sarili mo, maalala ka ng Diyos at maalala ka ng kapwa mo. On the contrary, kung isipin mo sarili mo, hindi ka niya maalala, hindi ka rin maalala ng kapwa mo. So nabubuhay ka para sa sarili mo, nabubuhay ka mag-isa. At yun yung problemang malaki nito. Hindi ka makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos, kagaya ng mga taga-Nazaret. Nag-i-struggle ka. Naintindihan niyo po ako. You shall love the Lord. Utos po siya. Hindi siya pakiusap. Alam niyo o saan po nagsimula ang maraming kasalanan ng mundo at ng church na backslider ngayon na dapat magkaroon ng resurrection?
So yung malaman, isa lang. Neglect of God. Neglect of Jesus Christ. Kasi pag hindi mo minahal ang Diyos ng una sa lahat ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip, hahanap ka ng mamahalin. Sa ayaw mo at sa gusto, hahanap ka ng mamahalin. Hindi pwedeng hindi ka magmamahal. Kasi nature ng tao yan. Hindi na tanong kung Pilipino ka, Amerikano ka, Chinese ka, Singaporean ka, Korean ka, Malaysian ka, European ka, African ka, Jewish ka, Arab ka. No. Hindi ito ang issue rito. Kailangang maintindihan natin as a human being, we have the ability and the capacity to love. It is a God-given gift. That is the grace of God. Automatic pong dala-dala natin yan nung tayo po'y maging tao at dumating sa mundong ito. Automatic meron tayo yan. Kaya pag hindi natin minahal ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-isip, hahanap tayo ng ibang mamahalin. Hindi pwedeng hindi. At ito nga reason kung bakit alam niyang may asawa ito pinatulan niya. Alam niyang kaka-divorce lang at hindi dapat mag-asawa ng divorce. At yun namang na-divorce, dapat manatiling walang asawa. Pinatulan niya pa rin. Ito ang dahilan kung bakit alam niya na ang believer to. Nagpaligaw pa rin at nanligaw pa rin. Ito ang dahilan kung bakit alam niyang ito'y babae, siya rin ay babae. Gumawa sila ng immorality, ito'y lalaki at ito'y lalaki. Nagsama, gusto pang illegalize yung immorality. Ito hindi lang kung bakit marami nagmamahal sa pera, sa posisyon sa pwesto, pinag-aralan, karangalan. At higit sa lahat, yung sarili niya. Kasi siya nabuhay para sa sarili niya, sa kagustuhan niya, sa layaw niya, kasiyahan niya. Talagang maghahanap ka ng mamahalin. At yun ang simula ng kasalanan. At alam niyo kung anong klaseng kasalanan yan? The sin of idolatry. At doon, sa Ten Commandment, madiin ang utos ng Diyos. Ang sabi niya sa Exodus 3 and 4, you shall have no other gods before me. Yun yung outcome lang. Sin of idolatry. At siya nagpatuloy. At huwag kayong gagawa ng larawan para sambahin, luhuran at paglingkuran. Either siya ay anyo sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng tubig. At ang sino mong gagawa nito ay hatulan ko hanggang sa ika-3 at ika-4 na saling lahi o henerasyon. Ay kung bakit paulit-ulit dinidiin ng Diyos sa Israelita yan, dahil siya nga ang kanilang Diyos. Hindi na sila dapat humanap ng ibang Diyos. But sad to say, they disobey God. Nung sila ay makapumatok sa mga unbelievers, sa mga Egyptian, Philistine, Amalekite, Hittite, Gittite, Moabite. So, yung pag-ibig nila sa Diyos, na totoo, na naligtas sa kanila sa Egypt, ay napunta sa Diyos-Diyosa ng mga bansang ito. Napunta rito. At yun ang naging daan upang yung maraming hirap at pagkaalipin at pagkabusabos paulit-ulit sa kamay na maraming mga bansa ay naranasan nila. Yan yung pinakaayaw na sa pinakamalaking kasalanan sa harap niya ay ginawa nila. Tingin po kayo sa akin and remember this. Everyone who will live a sin of idolatry will live in immorality. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Are you still there? The sin of idolatry always will lead us to the sin of immorality. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. You cannot embrace idolatry and not be involved in immorality. You cannot be an immoral person and live in immorality and not embracing the sin of idolatry. When there is idolatry, there is immorality. If immorality exists, that is a sign there is idolatry. At susunod na po yung lahat ng crime. Na yun napansin, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, kung saan napakaraming mga Diyos-Diyosan at idolatrous picture, idolatrous worship, sa tagiliran lang ng mga sambahan laganap ang krimi ng addiction, ng prostitution, ng murder, ang bar, ang nightclub, ang gay bar. Hindi lang sa Pilipinas. I've seen that in Thailand. I've seen that in India. I've seen that in Indonesia.
I've seen that in Europe. I've seen that in Singapore. I've seen that in China. So in Hong Kong. So in Macau. In Taiwan. In Japan. Whenever you go around the world, if there is idolatry, make no mistakes, you will see immorality and a lot of crime. At ito rin yung kasalanan ng church ngayon. Noong bago siya naligtas, grabe yung pag-ibig niya kay Jesus. Yung confession niya, Lord, you are my first love, my last love, my forever love. Nung matagal na siyang ligtas, yung confession niya ngayon, si Jesus pa rin, plus. Si Jesus pa rin yung confession niya, pero bawas na. Hindi niya na mabanggit na may forever love. At kung mabanggit niya, last na, hindi na first. At minsan, in between. At dahil sa backsliding ng church, ang dami niyang idolatry sa buhay, sa sakyan. Si pastor, idol niya. Si bishop, yung kumakanta, yung nag-organ, yung nagigitara. Dami niyang idol. Yung pera niya, yung boss niya. Presidente, idol niya. Prime Minister, emperador, yung boksingero. Yung UFC fighter, yung basketball player, yung football player, yung mga artista, celebrity. Dami niyang idol. So ano nangyari? Apektado buong mundo. Paano may ililigtas yung mundo sa idolatry ko? Ikaw yung may idol din. Hindi ako naniniwalang mamamagnet ng magnet yung plastic. Hindi tinatablan yung plastic ng magnet. No effect yung power ng magnet sa plastic. Kasi walang option ng lahat eh. When you miss Jesus, then you don't see Jesus. And what you saw and what you will see are things, person, yourself, and idolatry begin. Natala ko alam na taong guilty ng sin of idolatry ng malaya. Alam niyo ako, napakalaki ng burden ko. Lalo na maraming pupunta sa bansa natin, mga multimillionaire, chief executive officer ng mga multibillion company sa buong mundo, galing Amerika, Europe, mga financial expert, mga business expert, mga political analyst. Tinuturuan nila ang mga Pilipino na how to be rich, how to be prosperous, how to be successful, how to earn more money, how to be a millionaire, how to be a billionaire like them. I'm not saying na yung tinuturo nila mali. What I'm saying, napakahaba po ng process bago makarating sa itaas. It's so tiring. At yun po yung burden ko. I'm not also saying hindi sila mabuting tao. I'm not questioning their integrity, their character, who they are. What I'm saying, they make things hard. Napakaraming proseso. Pero kung babasahin mo ang Word of God, ito lang po ang simpleng success. Simple. If you want to go to the most high place, if you want to be at the top, the key is this. Ito po ang sikreto. Kailangang bumaba ka. Yun po ang sikreto. If you want to be great, if you want to be successful, you must go down. Go down. Where? At the feet of Jesus Christ. Kailangang bumaba ka. Kailangang mag-humble ka ng sarili mo. Hindi ba yan yung sinasabi ng kanta? There is no higher calling, no greater honor than to bow before your throne. At hindi lahat na nagtuturo po ng success sa malalaking hotel sa Pilipinas talagang successful sa buhay. When it comes to money, maybe. But when it comes to joy, peace, love life, health, meaning of life, salvation, they have nothing to offer because their life is miserable. So miserable. Yan nga reason, bakit marami silang asawa eh. Iba sa nila drunkard, iba corrupt. Kasi wala sila nun. And to be honest, yung pera sa mata ng Diyos, kay bilyonaryo ka, anumang currency meron ka, ang pinakamaliit sa buhay ng tao. Money is the least in the eyes of God as far people, individual are concerned. And yet,
Ito po yung pinagpaguran at pinag-ubusan ng buhay ng lahat. You know, life is not about things, money. It's about person, relationship with God. I don't say relationship with religion, movement, coalition, denomination. I said relationship with God. Your God, your Creator, your Savior, Jesus Christ. Ayun lang ma-offer nila pera. Pero yung kahulugan ng buhay, wala silang ma-offer. Wala ako alam na aklat sa buong mundo ang magbibigay sa iyo ng talino at karunungan than the Word of God. Wala po ako alam. I will contend for the truth and stand by my belief and argue with everybody. Lahat po ng aklat sa buong mundo, itapat nila sa Biblia ang hawak ko. I will face everybody and prove my point that I am right. Ang salita lang ng Diyos, ang pangagalingan ng wisdom. Ito pong babasahin ko sa inyo ay sinulat ng pinakamayamang taong nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ang pangalan niya ay King Solomon. At hindi lang po siya pinakamayamang hari na nabuhay sa ibabaw ng lupa. At walang hari sa panahon natin ngayon at haring dadating ang yumaman ng higit sa kanya. But at the same time, siya rin yung pinakamatalinong hari na nabuhay sa buong mundo. Kaya hindi kayo dapat magtaka kung ito ang introduction niya, itong sabi niya. In the book of Proverbs chapter 1, verse 1, I read, The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Yan. Pinakilala niya kung sino siya. Amen? Sino si Solomon? Anak ng haring si David, hari ng Israel. At sinabi niya, kung ano ang book of Proverbs, bakit niya ito sinulat? Para kanino niya sinulat? At itong sabi niya, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel, to understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, ito po, malinaw. Ang salita ng Diyos, ang source ng wisdom. At pag ang salita ng Diyos ay binabasa mo, makikita mo rito at makikilala mo ang Diyos. At pag ang Diyos naman, ang kinanaimut, kinatagpo mo, dadali ka niya sa mga salita niya at yun ang simula ng karunungan mo. At yung anointing na dala ni Solomon at karunungan niya ang nagpayaman sa kanya. At narinig lang na mga hari sa buong mundo, yung talino niya, nagpuntahan sila ng Israel. At ilatag yung kayamanan sa paa niya nang wala siyang pinagpaguran. Hindi siya yung nagpunta sa kanila. Sila ang nagpunta sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit yung mga former presidents, hindi lang sa Amerika, at former IMF chairman, former World Bank president and chairman, at mga CEOs, past and present, pag sila po ay nagsalita ng 30 minutes, they are earning millions of dollars. 30 minutes. Ganun po kalaki yung bayad. Dahil para sa mga nakikinig, hindi mahalagang they will spend thousands of dollars. Ang importante, marinig nila yung so-called wisdom ng mga taong ito. Dahil nga, sila raw ay so-called successful sa buhay. When it comes to money, but not peace, joy, health, understanding, salvation, and more, to mention. At ang tao raw pong matalino, may takot sa Diyos. At ang tao raw pong may takot sa Diyos, ay sabik sa karunungan. Gusto ng karunungan. Pero yung mangmang, ayaw. At kung bakit napahamak ang marami, kasi siya po ay naging mangmang kahit nag-aral. Dahil tinanggihan niya ang karunungan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Iba yung pinagkunan niya. Pag nagbasa ka ng horoscope, purihin ng Panginoon, baka sakali kapalaran mo dyan. Walang kasigurihan dyan sa dami ng nakalagay dyan sa horoscope, ano yung tama dyan. Kahit magpahula kayo, manghuhula kayo, hindi niya alam kapalaran niya, kaya nga hula baka sakali. Pumunta ka ng tarot reader, mabasahan ka niya ng baraha. So, paano malalaman ng baraha yung kinabukasan mo? Yung baraha ginawa ng tao, hindi ba kamangmangan yan?
Humahanap ka ng kapalaran sa bara, pero yung bara, naging bara kasi ginawa ng tao, tapos yung tao humahanap ng kapalaran sa bara, malaking kamangmangan. Tapos napakarami, kinakausap yung mga bato, mga rebulto, pati mga patay na tao na anyo ng rebulto. Tao gumawa, kinakausap mo yung ginawa mo, hindi nagsasalita. Dapat yung rebulto ko mausap sa'yo kasi ikaw gumawa sa kanya, hindi ikaw yung kakausap sa kanya na ginawa mo, hindi ba kamangmangan niya? You see? Kapag binasa niyo po ang Book of Proverbs, beginning chapter hanggang chapter 8, makikita niyo po, sumisigaw ang karunungan sa kalsada. Tinatawag niya ang lahat na kumuha ng karunungan. Umalam ng karunungan ng Diyos. Ano po sabi ng Proverbs 1:20? Wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. Amen. Hindi po silent ang wisdom. Siya po'y sumisigaw ng malakas. Tinatawag ang buong mundo, ang buong Pilipinas, ang body of Christ. Come, listen to me. Have wisdom from me. At ang maganda pa nito, sa manguhula may bayad ka. Sa tarot reader at Feng Shui expert, mahal bayad. Basahin mo Biblia, walang bayad. Magtatagumpay ka sa buhay libre. At ito pa po ang sabi. Proverbs 8, verse 1. Does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? Amen. She take her stand on the top of the high hill, beside the way where the paths meet. She cries out by the gate, at the entry of the city, at the entrance of the doors. To you, O men, I call, and my voice is to the sons of men. O you simple ones, understand prudence or wisdom, and you fools, be of an understanding heart. Listen, for I will speak of excellent things. Saan kukuha ang mundo ng excellent things? Sino pang gagalingan niya? Wala ako alam na sort ng excellent things except God. Saan kumuha ng karunungan ng scientist? Si Daniel Webster, ang sumulat ng Webster Dictionary. Saan kumuha ang mga magagaling na presidente ng Amerika? Si George Washington, si Abraham Lincoln. Saan? Sa Diyos. Anong sabi ni George Washington? It is impossible to govern a nation without God and His Word. Impossible. Hindi niya napansin, almost, I think, around 400 years or even higher than that, in-enjoy ng Amerika ang riches, ang pagiging superpower. Kasi yung constitution nila, it's about God. The Bible. Pero nung dumami na po doon ang tao, nagbago na po yung constitution, pati morality nila nagbago. Ano nangyari sa Amerika? Disaster. Kautang-utang. Yung pagiging superpower, hindi mo na masabing number one. Marami ng kakompetensya. Dapat yung mga mambabatas natin maging matalino yung mga congressman at senador. Wala ako against kung sila gumawa ng mga batas, pero hindi pa sila napapagod. Hindi pa sila nagsasawa. Pinapagtalunan kung papalitan yung constitution o hindi. Kung babaguhin yung kalahati ititira. So wala akong against doon Nakakapagod yun. Daming debate, session sa plenaryo, daming rally sa labas, daming paluan ng batuta ng mga pulis, takbuhan ng realista, daming coverage sa media. Kung matatakot lang ang buong Pilipinas sa Diyos, tapos yung problema. At kukunin mo yung batas ng Diyos, hindi batas ng tao, hindi talino ng congressman at ng senador, at sino pang lawmaker, at ng mga nasa Korte Suprema, kundi talino ng Diyos, purihin ng Panginoon. Ang Pilipinas magpapautang sa buong mundo. At wala nang mag-a-abroad na mababa sweldo, uuwiin na lahat. At yung mga Amerikano at yung buong mundo yung pupunta ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Wala nang problema po yung Philippine Embassy natin sa buong mundo. At araw-araw may Bible study sa konsulata. Totoo po yun. Kasi ang dami kong kaibigang ambassador. Dami kong kaibigang consul general. Sinasabi ko yung katotohanan. Maganda yung effort nating lahat, collectively as a nation. But without God, we are heading for nothing. Jesus said that. Ako yung puno, kayo sanga. Paano mamumunga yung sanga kung di nakakabit sa puno yan? Paarawan mo yung paulanan mo, iprune mo yan. Sayang pagod mo, di mamumunga yan.
Ang una mong gawin, bago mo paarawan yan, bago mo tubigan yan, bago mo ipuro yan, bago mo pantayan yan, ikabit mo muna sa puno yan. At pag nakakabit na sa puno yan, yung puno, Diyos mismo, buhay na buhay, puno ng tagumpay, puno ng pag-asa, puno ng biyaya, puno ng pagpapala, marami kang bunga bilang sanga. Inindihan niyo po ako. Wisdom dwell with prudence and find out knowledge and discretion. Verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. So kung bakit marami po nabubuhay sa evil at sin, kasi walang takot sa Diyos. O tali, pag may takot ka sa Diyos, hindi ka nakala i-motivate. At sabihin, hindi, mag-tithe ka. No, mag-offering ka. Ito po rin mo yung pledge mo sa TV, sa radyo. Once a year, pag buwan ng January, sa bawat bagong taon, mag-first fruit ka. Wala na magsasabi sa iyo nun. Pag may takot ka sa Diyos. Sabi ko, wala na magsasabi sa iyo, ikaw na yung magkukusa. At hindi ka na rin ipapollow up, ikaw na yung magkukusa. At kahit inaway ka, hindi ka mga away, magpapatawad ka, wala na magmamotivate sa iyo. Magkukusa kang magpatawad. Hindi mo nabubulay, bulayin pa yung pangit na sinabi sa iyo. Ang bubulay-bulay mo yung magandang sinabi ng Diyos sa iyo. At ito po maganda ha. Lagi nilang sinasabi po na maraming tao, God bless me. So mabuti po yun. Kaya lang ang problema, hindi na naunawaan kung anong meaning ng blessing. God bless you wala ka ng panahon sa Diyos. Wala ka ng panahon sa pamilya mo, kakatrabaho, kaka-overtime. Yung iba nga, nung mag-abroad, umalis ng bansa, dalagat binata. Nung umuwi, purihin ng Panginoon ng Pilipinas, lola na, ang dami ng apo. Wala ng panahon sa pamilya. So mabuting masipag mga Pilipino. Number 1 tayo sa trabaho sa buong mundo. Pero dapat maunawaan natin yung salitang blessing. Ang blessing po hindi pinapagpaguran. It is a gift from God. We call that the amazing grace of God to us. Yung Israel, hindi naman nagtrabaho yan para yumaman. Hindi po na Diyos yung mga Egyptian, nilagay ng takot sa puso at binigay yung kayamanan sa kanila. Sila umalis ng Egypt na napakayaman. Galing sa Egypt for 400 years na alipin pulubi, walang sweldo, balat, buto, namamatay sa mud. Pinapahirapan ng mga slave driver, purihin ang Panginoon. Nung umalis sila ng Egypt, napakayaman. Dala yung kayamanan ng buong Egypt, binigay ng Diyos. Kaya minsan, akala natin, ang nagpapasweldo sa atin at nagpapala sa atin mga amo natin, kaya walang reliyon ng isang tao sa buong mundo. Ito'y batas ng mundo. Pag nagtrabaho ka, susweldohan ka. Batas yan ng buong mundo. Pag di ka nagtrabaho, hindi ka susweldohan. Hello? Ang pagkakaiba lang nito ay ito. Pag nakatanggap ka ng sobra doon sa dapat mong tanggapin, makita mong Diyos may gawa niyang pinagpala ka niya kasi kuripot yung amo mo, inyat binilis ka pa rin. Amen? Binabypass ng Diyos yung salary. Alinsunod sa batas. Kasi pag mga negosyante yung inasahan natin pag pinag-usapan yung dagdag sweldo sa Pilipinas, nagkakasakit ka agad mga negosyante. Kinikumbulisyon. Nag-hospital, hina-high blood. Pinag-uusapan pa lang kung magkano idadagdag na sweldo ng manggagawa. Ang sabi ka agad nila, iba't ibang korporasyon, iba't ibang saman, lugi kami. Wala nang investor na pupunta sa Pilipinas. Hindi po totoo yan. Kahit gawin nilang 1,000, isang araw ang minimum sa Pilipinas, marami pa rin investor na pupunta sa Pilipinas. You know what? Sapagat ang mga Pilipino ay hospitable, makadiyos, at ang Pilipinas ay napakaganda at ang trabaho ng mga Pilipino ay excellent. Hello? At ang mga Pilipino, hindi lang tama English, marunong mag-English. Kaya nga tayo nahar sa buong mundo Kahit mga seaman. Hindi pwedeng talunin ng mga taga-ibang bansa ang mga seamang Pilipino. Ang mga Pilipino, sanay lumango yan kasi laki sa dagat yan bago naging seaman yan. Bago sumakay ng barko yan, akyat manaog sa bangkayan. Mga laki sa pangpang yan. Mga crab searcher yan. Shrimp searcher yan. Totoo yun. Siyempre, naglilibot tayo sa buong mundo. Alam ko sinasabi ko. Kasi kung di totoo yan, bakit kagigiliwan tayo ng buong mundo kukunin tayo at hinahire tayo? Ang problema nga lang, yung sweldo hindi tama. Pero yung mga Pilipino, number 1 tayong kinukuha sa buong mundo. Kasi ang Diyos sa Pilipino, kasi nag-survey ang buong mundo kung sino yung pinakamakadiyos na bansa. Walang na-discovery, number 1 mga Pilipino.
At yung atin pong embahada, sa totoo lang, no? Lalo na yung ating mga ambassador at mga consul general, pati mga deputy director general, mas matatalino yan kaysa ibang ambassador ng buong mundo at mas makadyos yan. Yung mga yan, marunong mag-pray, yung iba hindi. Totoo yan. May mas konsensya po ang ating embahada kaysa sa iba. Napakadami lang talagang tinutulungan at minsan iba nating kababayan, mainipin. Hindi nilalawakan yung common sense. Gusto niya, pag nag-file siya ng passport ngayon, bukas nandiyan na. Walang ganun. Alam niyo kung anong dapat maunawaan ng mga Pilipino para hindi pumangit ugali? Process. Process. Pag naunawaan mo yung process, anong katapat ng process? Patience. At pag may patience ka, anong katapat ng patience? Profit. Dapat alam natin yung salitang process. At ang katapat ng process ay patience. At ang katapat ng patience ay profit. Ano pong sabi po ng Proverbs 8:17? I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. So meron tayong assurance na yung paghahanap natin ng Diyos at karunungan, hindi mawawala ng kabuluhan. Ngayon, napakarami po natin mga kapatid, hindi lang sa GSI Shield, maging sa iba't ibang peli sa buong mundo. Nangihinayang po ako. Bagamat di ko sila sinisisi, nangihinayang lang ako. Kasi, minsan, mula sa namumuno pababa, nagsasawa na silang magsakripisyo. Nulit ko wala akong sinisisi na unawaan ko yung damdamin ng tao. Lalo na pag nagkulang ka ng pre-intimacy sa Lord, talagang lalakad ka sa laman at pag lumakad ka sa laman, impatient ka. Yun talaga outcome nun. Nagsasawa na. Ako na lang lagi sakripisyo ng sakripisyo. Ako na lang bigay ng bigay. Ako na lang pakain ng pakain. Yung mga iba, hindi umaako ng tungkulin. So nagsasawa na siya. Inulit ko wala akong sinisisi, nangihinayang lang ako. Alam niyo kung bakit? Nakalimutan nila yung katotohanan. Kaya habang panahon ka magsakripisyo at sumobra ka sa binibigay mo, pag ginagawa mo sa Diyos yan, walang lugi, pakinabang lang. Nanghihinayang ako at nalulungkot doon sa pribileyong sinayang nila. Kaya ako yan ang tinataning ko sa isip ko eh. Ayokong madulas sa salita at magkaroon ng kaisipang karnal kahit konti para sayangin yung ginagawa ko sa Diyos. Kaya napakahalaga talagang malalim tayong mag-commune sa Lord para lagi tayong nasa Espiritu eh. Ako pinapalanan ko sarili ko para hindi ako magsawa. At anong sinasabi ko? Lord, salamat po sa pribileyo na maipakita na mahal kita at maging pagpapala sa lahat. Eh kahit di ka humingi, pag-usapan natin yung ibabalik ng Diyos, purihin ang Panginoon. Hindi ka pa umuwi, ahab yung ulan, hinahabol ka na. Blessing ng Diyos. Amen. Kasi masasayang eh. Pag nagkamali tayo ng confession, hindi man tayo nagmumurmur, pero yun talagang parang napagod ka na, no? Tapos kulang ka sa prayer, sa intimacy sa Diyos, talagang magkukumpes ka ng hindi mo gusto. Ibindo, hindi ka ganun. Masasayang. Lahat po ng tao harap sa Diyos. Ito po ang simpleng tanong. Sino kaya sa buong mundo, magmula noon, nung nilalang ang mundo, hanggang mag-rapture at tumarap tayong lahat sa Diyos, sino kaya sa dami ng taong ito ang magsasabi sa Diyos na tinalo niya yung Diyos sa bigayan? Sino kaya? Meron kaya maglalakas ng loob? Sinong pastor, bishop, kongregasyon naharap sa ito magsasabing nalugi siya sa bigayan, yung Diyos na kinabang siya lugi? Palagay ko, wala po sa ating magsasabi, no? Baka hindi tayo makatingin sa hiya. Baka magtago tayo sa pakpak ng anghel. Kasi alam natin hindi totoo yun eh. At kung bakit hindi tayo nakakatanggap kahit nagsasakripisyo tayo, kahit bigay tayo ng bigay, kasi nagmumurmur tayo. Yun yung problema. Imbis na magpasalamat tayong pribileyo na naman itong ma-improve yung pag-ibig ko sa Diyos at maging pagpapala sa gawain ng Diyos, dinadala natin sa murmuring, complain, nabibigatan tayo, nagsasawa tayo. Hindi natin dinadirect sa Diyos kasi alam natin hindi natin magagawa kasi matatapos sa araw natin. Kaya sa iba't ibang kaparaanan natin ini-express, nakikita ng Diyos. Kaysa gawin natin na may kagalakan to, katuwaan, nararamdaman mo o hindi, maganda pakiramdam mo, ayaw mo, magpuri ka kasi ginagawa mo to sa Diyos. So ngayong araw na to, dinalaw ako ng Diyos. Sabi niya, anak, hindi yung consequences ng babayaran niyo pag nanindigan kayo sa akin. Ngayon yung prayer ko kanina.
Ano man yung consequences na harapin nyo pag pinili nyo ko? Hindi yan. Buhay nyo man yung kapalit niyan. Hindi yan ang isipin nyo. Kundi yung karangalan at pribileyo na naiprove yung mahal nyo ko. Pinaglaban nyo ko. Dahil walang sayang sa ginagawa nyo. Yun yung problema. Lagi tayong nagkukumplain. Kasi doon tayo nakatingin. Pero kung nakikita natin si Jesus, uulitin ko ha, kung nakikita nyo si Jesus, nakatingin sa ginagawa nyo, tuwang-tuwa, lugod na lugod. Sasabihin mo, Lord, kulang pa ito. Patawad po sa pagkukulang ko na nakalipas. I-recover ko po siya. Mag-make-up ako. Magbabago ko. At mula ngayon kahit anong sakripisyo, anong mangyari, magpipraise the Lord ako. Susunod ako. Naunawaan niyo po yun. Kasi namimiss natin yung pagpapalad, doon ako nanghihinayang. Nagsakripisyo ka na nga, nagpagal ka na, tapos wala ka pang natanggap. Kasi, pangit attitude mo. Naobliga ka lang. Napilitan ka lang. Napuwersa ka lang. But my Bible, and your Bible tells me, God loves a cheerful giver. Kaya naman ang sinasakripisyo mo, pag cheerful ka, you will experience the love of God. At pag mahal ka ng Diyos, kahit hindi ka humingi, kahit tulog ka, kakagising mo lang, your blessings is behind you and beside you. Amen? God loves a cheerful giver. Naintindihan niyo po. Pag minahal mo ang Diyos ng buong katauhan mo, kahit saan ka magpunta, magliligtas ka. Hindi ka mapipilitan lang. Talagang doon yung kagalakan mo na magligtas. Kahit wala ng brochure, one-on-one. Amen? Hindi ka ma-attract ng bagay sa mundo niyan. Makikita mo yung tao sa mundo, hindi yung mundo. Pag backslider, yung bishop, yung pastor, yung evangelist, yung teacher, yung mga kongregasyon sa iba't ibang pelo, nakikita niya yung mundo, yung paligid Hindi yung kaluluwa. Sayang yung araw-araw nating pananampalataya pag hindi natin nakita si Jesus. Hindi mo makikita si Jesus sa Fox News, sa CNN. Hindi siya makikita sa Channel 2, sa Channel 7, sa PTV4, sa Oras ng Himala. Hindi mo siya makikita sa nightclub, sa cabaret, sa gay bar. Hindi mo siya makikita sa sinihan, sa ballroom dancing. Hindi siya makikita doon sa sa bar ng hotel. Hindi siya makikita sa palengke. Hindi siya makikita sa football, sa basketball. Hindi mo siya makikita riyan. Meron, dinala sa impyerno, pinakita sa kanya impyerno. So nakita niya, maraming buhay doon, tinutorment ng mga demonyo. Nilagay sa wall ng mga demonyo, tinutorment habang nasusunog sa apoy. So sabi ng angel yan, kung bakit tinutorment niya, tinutusok-tusok, kasi panay ang panonood niya ng giyera at patayan. Kung ano pala yung pinapanood mo sa mundong ito, pag nagpunta ka ng hilyo ng ginagawa ng demonyo sa iyo. At sabi ng angel, pag nanonood ka ng mga patayan, ng mga boxing na yan, sakitan, pumapasok sa kaluluwa mo yan at tinutorment ka sa hell. Kaya marami hindi makatulog ng normal. Dahil tinutorment sila ng mga demonyo habang nanonood sila in the spirit. Kaya hindi biro yung mga palabas na yan. Ako sinasabi ko, mga tatay, lolo, lola, yung pinapanood ng mga alakjit, mga aputing na ninyo. Ano pinapanood? Ano yung kinakalikot sa Facebook? Ano kinakalikot sa cellphone? Ano yung binablog? At hindi lang isa yung naringan ko niya, napakadami. Dinala sa impyerno, dinala sa langit. Para ipakita sa kanila kung ano langit, ano impyerno. Tapos pinabalik sa lupa. Para sabihin sa buong mundo, ito yung nagaganap. Kung ano yung ginagawa natin ditong pinapanood natin mga violence na yan, mga cruelty na yan, patayan na yan, automatic yan, sa impyerno, tinutorment ka in the spirit. At nagiging actual yan at eternal yan pag nagpunta ka ron. Pero yung countdown nagsisimula na. Pababaan, Lord, anumang oras, anumang araw, dapat God's conscious tayo. Hindi tayo lousy bilang mga anak ng Diyos na nagtitake for granted, nagtitake chances sa bagay ng mundo. Anong ibibigay ng mundo sa iyo? Wala. Kaya nga sabi ng 2 Peter 3, 7-13, gugunawin na Diyos sa matinding apoy at init nga siyang iwan kahit isa. And if we believe our citizenship is in heaven,
Hindi dapat heavenly minded tayo. Philippians 3:20, Colossians 3:1-3. At mga heavenly minded people are spiritual people. Napahiwalay tayo ng Diyos according to Romans 12:1-2 sa sistema ng mundo. Kaya yung iba, hindi malaman kung ano yung perfect will ng Diyos sa buhay niya. Kasi paano mo malalaman minamahal mo system ng mundo? Ang mahalin mo yung tao sa mundo, wag yung system. Ako, hindi ko pinipilit magdamit ng ganito. Ayoko lang magdamit ng sistema ng mundo. Even hindi ko sinasabi lahat ng damit ng mundo ay pangit. Pero hindi lahat ng design ng mundo ay kailangan mo. Naintindihan niyo ako. I love those who love me and those who seek me diligently will find me. Verse 18 of Proverbs 8. Riches and honor are with me. Enduring riches and righteousness. Na kanina raw po yung karangalan at kayamanan. Sino pinanggagalingan? God. His Word. At ang humahalap daw sa Kanya ay nakakasumpong nito. Minsan maharap tayo sa maraming usapin ng buhay, pagsubok. Nangangailangan po tayo ng counseling. At tayo rin po yung magka-cancel. Yan ang pinakamabuting gawin. Pag di mo alam ang gagawin mo, lagi kong sinasabi, pumayapa ka, mag-antay ka sa Diyos, manalangin ka, at mag-ayuno ka. Huwag tayong magmadali na magpasya ka agad. Pwede kang humanap ng mga kakausapin, tatanungin, kumuha ng insight, gain more wisdom. But at the end of the day, lahat ng yan ay nakadepende sa approval ng Diyos. You have to wait upon God. You have to fast and to pray and seek God. Kasi lahat ng minadaling pasya, disaster yan. Walang karunungan doon. Ulitin ko ha, lahat ng minadaling pasya, disaster yan. Walang karunungan doon. In Psalm 32 verse 8, God said, I will instruct you the way you should go. I will watch over you and keep you. Amen. Ang Diyos daw yung magtuturo sa atin. Babantayan niya tayo, iingatan niya tayo, tatanuran niya tayo. Ang wisdom more than common sense eh. Lahat ng tao may common sense. Pero hindi lahat ng tao may wisdom. Hindi nagiging maingat. Kaya ang sabi ng Bible, in Colossians 4, verse 1 hanggang 6, pag ang unbeliever kausap mo, huwag kang masyadong maingay. Huwag kang masyadong masalita. Lalo-lalo na kung sasabihin mong naglilingkod ka sa Diyos. Dahil babasahin ka nila. Titingnan nila yung kalagayan mo. At pag nakakita sila sa iyo ng bagay na hindi nila gusto, hindi mo na sila madadala sa loob. Kung gusto natin magsalita na walang tigil, sa Diyos tayo makipag-usap araw at gabi. Hindi siya natutulog, hindi siya aantukin. Hanggang kaya mo magsalita, makikinig siya. Pero pag mga unbeliever, especially yung usapin maselan, at hindi pa siya pwedeng pagkatiwalaan, dapat maingat ka. Kaya mo sila magkwento ng buhay nila at magpayo ka mula sa Diyos, hindi ikaw yung salita ng salita. Hindi mo naman sila mawiwin sa dami ng sinasabi mo Mawiwin mo sila pag marunong ka nang magligtas ng kaluluwa. Marunong ka nang magsalita ng tama. At marunong ka magpalid sa Diyos. At marunong ka lumakad sa anointing mo. Yun yung ibig sabihin. At pag nakikita mo palagi ang Panginoon, nakasama mo pala araw at gabi. Amen. Now join me please in the book of 1 Samuel. I want to show you something. So ito'y giyera ng Israel at saka ng Philistine. Ang hari ng panahon ito si Saul at yung champion ng Philistine si Goliath. Ang sabi ng verse 11 ng 1 Samuel 17 ay ito. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, now watchmen, listen, they were dismayed and greatly afraid. So ito po binabasa ko, laki pong kalungkutan ko sa puso. Talagang malulungkot ka and I will explain why. When Saul, siya po yung hari and all Israel, pag sinabing all Israel, yung lahat ng tribo, buong Israelita, mula sa hari hanggang doon sa pinakabata na member ng tribe ng Israel, heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Hindi lang daw po sila dismayado, kundi napakalaki ng takot. Now, tingnan niyo po si tatay. Ito po ang reason Kailangan ba nilang madismaya? Kailangan ba nila magkaroon ng napakalaking takot? Hindi. Ba't sila nagkaganon? Ito po ang dahilan.
Nakalimutan yung Diyos nila na napakalaki. At nakalimutan ang salita ng Diyos. Saan napapunta? Kay Goliath at yung sinasabi ni Goliath. Pag hindi mo nakita si Jesus, nakalimutan mo siya, pati yung sinasabi niya, ang makikita mo yung kaaway mo. At yung sinasabi niya, at yun ang magdadala ng pagkadismaya at takot sa iyo. Pero kung tutuusin, sino ba si Goliath? Konti lang taas niya kay Saul. Gaano ba karami yung army ng Philistine? Hindi naman siya mas marami sa Israel. At mas bihasa ang Israelita sa labanan. Nakalimutan nila ang Diyos, yung kapangyarihan nito, at ginawang pagpapalaya sa kanila sa Egypt. Na wala silang ginawa kahit isa, pero sila'y lumaya. Itanim ng Diyos sa puso't isip itong lahat. Pag hindi natin nakita ang Panginoon, makakalimutan natin ang sinasabi niya, at wala tayong opsyon kundi tumingin sa kaaway natin, at magbibigay sa atin ng pagkadismaya at takot at sa sinasabi niya. Naalala ni Saul at ng Israelita, si Goliath. At yung sinasabi ni Goliath, dahil 40 araw nang walang ginawa si Goliath, kundi sila'y takutin at pagsabihin ng kung ano-ano. At 40 araw nang tinatanggap ni Saul yung pababa sa Israelita, kaya sa loob ng 40 araw, sila'y dismayado at parang mga yelo na nagtutubig na sa takot. They forget God. They forget the Word of God. Kaya sinasabi lagi ng Bible, kausapin mo kaluluwa mo, huwag mong kalimutan yung benefit ng cross. Huwag mong kalimutan yung Psalm 103, verse 1 to 6. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Who forgive all your sins, past, present, and future. Lalo na nire-repent mo. Who heals all your diseases, not some, not few, but all your diseases. Who redeem you from the pit of destruction and crown you with His loving kindness and tender mercies. Who satisfies your mouth with all good things. Kaya dapat lalabas sa bibig mo ay puro positive, puro word of God, hindi negative. Because what you say is what you get. Gusto mo ng kahirapan, say it will come to you. Gusto mong pagkatalo, say it will come to you. Gusto mong ma-lay-off sa trabaho. Gusto mong maging kuripot amo mo. Gusto mong ma-depress at pahirapan ng amo mo. I-confess mo na, i-confess yan yung amo mo. You will have what you say. Gusto mo ng karamdaman? Say it, invite it, and you will have it today. And you will enjoy that tomorrow in hospital. Gusto mo ng kalungkutan? Say it. Nalulungkot ka, namamanglaw ka, gusto mo ng takot? Say it na natatakot ka. And fear will come to you. What you say is what you get. Ano gusto mo? Say it. Who satisfies your mouth with all good things. Kaya ang lagi nating sinasabi, ano man sitwasyon mo, speak what is right and don't say what is wrong. At kung di mo alam sasabihin mo, wait upon God, fast and pray, seek Jesus and have a word from the Lord. And then say it. Hindi mo alam kung ano gagawin mo, kulang ka sa wisdom. Humanap ka ng mga taong may wisdom. Palibutan mo yung sarili mo ng mga taong marurunong, makinig ka sa sasabihin nila, and you will learn from them. Wala kang wisdom, James 1:5-7. Humingi ka sa Diyos, bibigyan ka niya. Humingi ka na may pananampalataya. Kasi humingi na walang pananampalataya, hindi tatanggap. Ay, sino hindi malulungkot dito kay Saul sa Israelita? Sobrang kapangyarihan niyo, sobrang laki. Pinurubla na Diyos sa kanila kung sino siya, paulit-ulit. Nakalimutan nila ang Diyos at sinabi ng Diyos. Ang nakikita nila puro si Goliath, yung problema, yung gawa ng Diablo, sabi ng mga demonyo. Ayun yung nangyari. Paralyzed. Buti na lang may taga-oras ng himala ang pangalan David. I will fight Goliath. Yung Diyos na nagbigay sa akin ng tagumpay laban sa mga leon at mga alakdan ay siya rin magbibigay sa akin ng tagumpay laban sa circumcised na Philistine na ito. Sino ito para hamakin ng Diyos ng Israel? At hinamak ni David yung Diyos ng Philistine, nagkabaliktad. Alam nyo, nung early years ko, the Lord taught me, He said, wag mong payagan na maiwan sa isip mo at doon magtapos ang istorya sa sinasabi ng mga laban sa kaaway mo, lalo na ng Diablo. Natutuhan ko po yun. Kesa namang digmaan, palagay ko matagumpay kasi nakita ko ang sikreto. Nire-reverse ko siya.
At na lagi kong iniiwan, hindi yung ginagawa ng diablo, kundi yung gagawin ng Diyos sa diablo at sa mga cohorts niya. So when the enemy challenges us who they are, we have to challenge them too. Nung si Satan ay magsalita kay Jesus ng alamang bagay, si Jesus yung huling salita. Lahat ito'y niresist niya, at para matapos sa argumento, lahat ay nirebuke niya. Ano pong sabi ng Isaiah 54, verse 17? No weapon formed against you shall prosper. Yan, maliwanag yan. Now watch me now. In every tongue, tang ng diablo, tang ng mga demonyo, tang ng mga taong ayaw sa Diyos, ayaw ng pag-ibig sa Diyos, ayaw ng katotohanan, ayaw ng paglilingkod sa Diyos. Sino pa pong tang? Hari, presidente, emperador, sino pa po sila? In every tongue which rises against you, tayo. In judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Amen. So we condemn every word of the devil. We face it, we condemn it. We say it's useless. Goliath, your word are powerless. It's nothing. You are defeated. We condemn it. We reject it. We rebuke it. At pagkatapos ng lahat ng ingay mo, at the end of the day, ikaw ang bubulagtang patay at ang talo ay ikaw. Because our victory is settled in heaven forever, and Jesus is our shield, period. And not only that, God said, no weapon that is formed against us shall prosper. And our righteousness is of God. Amen. So bakit po natin nakakalimutan ng Panginoon ng Diyos at ang salita niya? Kasi doon tayo tumitingin sa tao, sa ginagawa ng diablo at sinasabi ng kung sino-sino. Bakit lumubog si Peter? Nakalakad na sa tubig? Isang dahilan lang. Tinanggal ang mata kay Jesus at inilagay doon sa hangin at ulan. Sa totoo lang, kahit malakas yung hangin at ulan, hindi naman tatama kay Peter yun kasi bago dumating kay Peter yun, dadaan muna kay Jesus. Kasi nga, nasa likod ni Jesus Sisibig, tatama muna kay Jesus. Tinanggal ni Peter yung mata niya sa Lord, tiningin doon sa krisis ng pananampalataya, tiningin sa problema, tiningin sa gawa ng diablo, tiningin doon sa report ng doktor, at saka sa x-ray, at pinaabot ng kung sino-sinong tao, hindi lumubog siya. Pero nung siya nakatingin sa Lord, yung miracle, ordinary sa kanya. So, hindi mahirap maging kagaya ni Jesus Si Jesus lumakad sa tubig, si Peter lumakad sa tubig, mahirap ba maging kagaya ng Lord? Ito kasi maganda rito Pag hindi tayo nag-aalis ng mata sa Panginoon, Pedro, hindi ka lang lalakad sa tubig, mga iniibig, kundi yung faith mo na nakakonek sa Panginoon ay matatag. At pag dumating ang usapin na yung hinaharap mo higit sa faith mo, ang mag-ooperate yung faith ni Jesus. Kasi konektado ka ron. Ulitin ko Pag humarap ka, Peter, sa isang usaping hindi kaya ng faith mo kasi connected ka sa Panginoon, yung faith niya mag-ooperate sa'yo kagaya ng sanga at ng puno. Yung sanga, kumukuha ng lakas sa puno yan Yung buhay ng sanga nasa puno. Kaya pagka ikaw, Peter, ay laging nakatingin sa Lord, mga minamahal, pag dumating ka sa punto ng buhay mo, hindi kaya ng faith mo yung haharapin mo, yung faith ni Jesus yung mag-ooperate sa iyo. Parang ganito yan Hindi kaya ng faith mo na paniwalaan na itong bulag makakakita. Hindi kaya ng faith mo na itong patay mabubuhay. Pero pag connected ka sa Lord at nakikita mo siya at malalim yung intimacy mo sa Kanya at di mo kinakalimutang unahin yung first commandment, mag-ooperate ka hindi sa faith mo, sa faith ng Lord. At wala nang imposible sa iyo. Kasi walang imposible sa Diyos. You see? Kasi Diyos tayo nakatingin. Hawak natin salita niya. Hindi tayo pwedeng takutin ng sino man. Si Peter, lumakad sa miracle. Simpleng pag-alis ng mata sa Lord. Lumubog siya. Tingnan niyo si tatay. Lahat ng man of God sa buong mundo, lahat,
Pagkatapos ng panahon ng mga apostol from Paul, Peter, John, and James, and so forth and so on, yung pumalit hanggang ngayon, pababa sa church, babae niyo, lalaki niyo, lahat na maging mga mighty men and women of God, lahat ay natutuhan ng truth na sinabi ko sa inyo at sinasabi ko ngayon. Alam po nilang lahat, alam namin, kahit gano'ng ka-mighty ngayong araw na to. Pag nagkamali ka, mamaya lang at bukas kagaya ni Peter, mag-alis ng mata sa Diyos at doon umatake si Satan, apektado ka. Kaya nung sinabi ng Hebrew 12:2, that looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Ang ibig sabihin talaga, unbroken fellowship. To be God's conscious. Huwag kang mag-alis ng mata sa Lord. At para hindi mo siya makalimutan, may kausapin mo siya, kantahan mo, Lord, salamat po, andiyan ka. Amen. Ako yan ang ginagawa ko. Maya't maya, kinakausap ko, Lord. Hindi nawawala yung isip ko sa Kanya. Ay kung mawala man yan, hindi siya maling bagay o maling pangyayari o maling tao. Kundi nagmi-minister ako, pero babalik siya uli. Yan kasi ang pinakamaganda, kausapin mo siya palagi para hindi siya mawala sa isip mo. Bakit marami nagkasalang OFW? Kahit mahal naman yung asawa na iniwanan nila sa Pilipinas, babae at lalaki. Ito dahilan. Nawalan komunikasyon sa bawat isa. Kahit mahal mo ang isang tao, asawa mo at anak, pag madalang na kayong mag-usap, mababawasan ang pag-ibig na yan. Ay kung sino lagi mong kausap, doon mababaling yan. So para hindi mo makalimutan si Jesus, kausapin mo palagi. Remember, prayer means intimacy. Intimacy means to be one with Jesus. Intimacy means abiding in Christ. Abiding in Christ means to be permanently connected. To dwell with, to live with Jesus. Permanently connected. Amen. And part of that intimacy is communication. Kahit na bago kayong kasal, sweet na sweet kayo, hindi na kayo nag-uusap. Kakaroon ng gap yan. Ako lagi ko sinasabi sa mga staff at mga full-time, lalo yung mga full-time, lalo na yung mga pamilya na mahal yung mga anak, na talagang malalim yung bonding at sympathy sa family. Hindi naman masama yun eh. Hindi mo pwedeng hindi mahalin ang pamilya mo ng buong puso, ng totoo. Pamilya mo yun eh. Talagang dapat natin silang mahalin kasi bigay sila ng Lord eh. So, yun yung turo ni tatay. Sinasabi ko sa kanila, i-text nyo sila. I-messenger nyo. Mag-communicate kayo. Huwag puro busy tayo. Kailangan yun eh. Para hindi mawala yung init. Amen. Kung gusto mo magkaroon ng best friend, yan din. Lagi kayong mag-usap. Makikilala mo siya ng gusto. Numbers 13. Ito rin po yung problema po ng 10 spy. Itong sabi nila, Numbers 13, verse 33. Sabi ng 10. Nagbigay sila ng bad report kay Moses saka sa mga Israelita. Ito ang sabi nila. The descendants of Anak came from the giants. And we were like grasshoppers in our own sight. Ito mas pinakamalalang confession sa lahat. And so we were in their sight. Kita niyong malalang confession to. Grabe pong confession. Galit ang Lord, wala nakapasok sa kanila sa promised land. Purihin na lang ang Diyos. Kasi may Caleb at saka Joshua, ang sabi ng Bible, they have a different spirit. Yung mga taga-oras ng Himala eh. Kayo tipaklong, kami ay giant. Ngayon ang sabi ni Caleb. Kaya ang sabi ng Bible, they have a different spirit. Yan ang taga-oras ng Himala. Pag sinasabi ng mga kapatiran sa iba't fellowship, hindi namin to kaya, mahirap ito. Ang sagot natin, we have a different spirit. We have the Spirit of God, not the Spirit of unbelief, but the Spirit of God, the Spirit of boldness, faith, the Spirit of courage. Kaya namin to, dalhin nyo sa amin yan. Amen? Hindi ko alam yung salitang retreat eh. At lalong hindi ko alam yung salitang I surrender. Yung mga taga-GCIC, yung Living Like Jesus people, hindi namin alam yung salitang we surrender. Ang alam namin, the devil surrender to us. This is the season of supernatural acceleration. Don't you remember Ezekiel 12:28? Sabi niya, I will not delay my words anymore.
Tinis lang na yung faith natin eh. E doon tayo tumingin sa mga bigayan, sa babayaran. So nakalimutan natin yung pangako niya. Kaya nagtatanong, don't you remember? Answer the Lord and tell Him, Lord, we remember. Kasi pag naalala mo pangako niya, hindi ka stuck up, hindi ka titigil, hindi ka manlulupay-pay, hindi ka manghihinawa. Hindi lalabas sa bibig mo yung puro pangangailangan. Ano man ang kalagayan yung lahat ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang wealth transfer tuloy. Don't you remember His word, His prophecy, His promises? Yung biyaya matagal lang nandiyan dyan. Nasa bumbunan nating lahat. Inaantay niya lang tayong sumunod ng sumunod. Kaya pag lagi mo nakikita ang Lord, hindi ka mawawala sa faith. At huwag tayong gumaya rito sa 10 spy. At nagalit ang Lord, wala nakapasok sa promised land. You see, unbelief, forget God. Unbelief, reject God. Kaya wala tayong faith, di tayo tatanggap sa Diyos. Kahit ano. At para hindi kayo mawala sa faith, una, ang gawin nyo, magkaroon ng malalim na intimacy sa Diyos araw at gabi. That's one. Second, yung revelation na papakinggan nyo kay Tatay, bulay-bulayin nyo araw at gabi para lagi kayong nasa faith. At third, ano man ang sitwasyon ninyo, sundin nyo ang salita ng Diyos. Ganon siya kasimple. Hindi kayo mawawala sa faith. Si Abraham, wala naman silang Bible ng time nila eh. Si Enoch, si Noah. Bakit puno sila ng faith? Alam niyo kung anong dahilan? Una, encounter sa Diyos. Encounter. Hindi kasi pwedeng mararanasan mo ang Lord nang hindi mo bibuild yung faith mo. Kada encounter mo sa Lord ay ililipap ang faith mo. Kada encounter mo sa Diyos. The more we experience the Lord always, the more our faith is lifted up. We are lifted up in a spirit, in a higher level. Bawat encounter sa Lord, yung spirit natin, yung faith natin, nalilip up. Napupunta tayo sa another realm o level ng glory. Ikalawa, bulay-bulayin mo yung pangako niya. Hindi titibay faith nyo, malibang bulay-bulayin nyo, paulit-ulit yan. Ano ba ibig sabihin sa salitang meditation? To ponder, to think again and again. And the more na binubulay-bulay mo, iniisip mo, the more na nagiging malinaw sa inyo, the more na nagiging buhay. At pag buhay na sa iya, magiging buhay mo na yan. Naunawaan niyo po yun. Ito pa yung problema. Nakatayo na ang Panginoon sa harap ng mga alagad sa John 21:1-6. Nila ma-recognize. Doon na, Lord, they cannot see Jesus. You know why? Yung puso at isip na doon sa isda kasi walang nahuli. Nakatayo ang Lord, hindi makita. O pagka kayo tumingin sa problema at pangangailangan, kahit ang dyan, ang Lord nakatayo at nasa sa inyo mismo, hindi niyo siya makikita. At yun ang simula ng suffering. Hahanap tayo ng paraan sa lakas natin, mas problemang malaki. Naintindihan niyo yan? Nung ma-recognize nila ang Lord in Luke 5:4-7, natapos yung struggle nila, nung makita nila ang Lord, umapaw sila sa biyaya. Naintindihan niyo yan? Nung makita ng lumpo sa pool of Bethsaida for 38 years, si Jesus natapos po yung pagkalumpo niya. Pag nakita ng lahat na may karamdaman si Kristo na manggagamot nila, lahat po sila igagaling tapos ang pagdurusa nila. And I am closing. It is very powerful. Papasalamat ako sa Holy Spirit na ako'y tinuruan niya ng truth na to. Hindi niyo naman matututuhan ng Word of God, malibang bulay-bulahin ngayon eh. Kaya ngayon mga aral na sinasabi ko sa inyo mula sa Lord yung bulay-bulahin niyo. I-treat niyo siya ng sobrang mahalaga, nang higit pa sa buhay niyo kahit sinong tao at kayamanan ng mundo. Ngayon yung kinalulugdan ng Diyos. Hindi ko alam kung niyayakap niyo yung Bible niya. Ako, hindi ko lang niyayakap Bible ko, hinahalikan ko pa eh. Siyempre, mahal ko Lord. At mahal ko salita niya. Ito po yung dalawang alagad sa daan ng Emmaus. Kausap nila ang Lord, di nila kilala. They don't see Jesus. Naunawaan niyo kung gaano kalalim at kahalaga itong revelation to? Do you believe galing ito sa Diyos? Kausap nila ang Lord, di nila kilala. At paano nila nakilala si Jesus? Pakinggan niyo ako ha, tinuturoan ko kayo magpakalalim. Simpleng-simpleng turo to. Paano nila nakilala si Jesus? Ito siya. Verse 30 of Luke 24. Now it came to pass, as he sat at the table with them, hindi na alam na si Jesus yun ha, katabi nila sa upuan. Hindi na nakikita si Jesus. Yung nakita nilang Jesus, yun.
Pinako sa cross, nilibing, patay. Yan ang nakita nilang Jesus. Yung Jesus na buhay, nakasama nila at nagsasabi sa kanila na hindi sila iiwanan o papabayaan, magpakailan naman, hindi nila makita. Kasama nila sa upuan. Alagad to ha, hindi to unbeliever. Mga alagad to. Kasama nila ang Panginoon araw at gabi for years. Naintindihan niyo yun? Now it came to pass as he sat at the table with them, and he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were open. And they knew him, and he vanished from their sight. Ang Lord ang gumawa ng paraan para ma-recognize nila si Jesus at bumukas yung kanilang mga mata at makita nila ang Panginoon. Wala namang yung gagawa ng paraan, siya talaga. Kaya pag nag-repent tayo ng mga kasalanan natin, na hindi natin minalalod ng tutot, inuna sa lahat ng bagay, bubukas mata natin. We will see the Lord. At anong ginamit niyang paraan para makilala nila ang Panginoon? Yung dati na nilang alam. Kung paano kayo tinalaw ng Diyos noon, nung una kayong maligtas, kung paano niya kayo kinausap, uulitin niya uli yung mga paraang pamilyar kayo sa Kanya para muli buksan ang isip niyo at makilala niyo siya at makita niyo siya. Ulitin natin ha, kung anong paraan yung pamilyar kayo sa Kanya, uulitin niya uli yan para malaman yung siya yan. Kasi kung ibang paraan ang gagamitin niya, hindi niyo siya maintindihan at hindi niyo siya lalong makikilala. Kasi yung paraan na yung bago sa inyo. Pwede lang yung kung malalim kayo sa intimacy communion sa Kanya at lumalakad kayo sa Panginoon, kagaya ni Tatay, handa kayo roon sa mga bagong bagay na yan. Pero kung hindi niya gagawin sa inyo yun. Ano pong ginamit ng Lord para buksan ang isip nila at maunawaan nilang si Jesus ang kausap nila at kasama nila? Breaking of the bread. Verse 35, and they told about the thing that happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. Now, hold on. Punta po tayo ng Matthew. Verse 26. Buhay pa ang Lord nito. Kasama pa nila ang Lord. Hindi pa siya nakukrusipay ha. And as they were eating, Jesus took bread. Yan. Took bread, blessed and broke it and gave it to them. Parehas lang po siya. Punta po tayo ng Luke 24, verse 30. Now it came to pass as he sat at the table with them, and he took bread. Yan, parehas lang yan ng Matthew 26:20. He took bread, second, blessed, and broke it, and gave it to them. Parehas lang. Wow! Did you get the revelation? Are you so much blessed by the truth? Parehas lang. Alam nilang si Jesus yun dahil yun yung custom niya ng kasama nila. Kinuha ang tinapay, pinagpala, hinati, at binigay sa kanila. At nung siya ay mag-resurrect, nag-appear sa kanila, hindi nila alam na si Jesus yun. Kinuha niya yung tinapay, pinagpala, hinati, at binigay sa kanila. At bumukas ang isip nila, nalaman nilang si Jesus yun. Kaya kung saan kayo pamilyar sa Kanya, para pukawin ang isip niyo, yun uli ang gagamitin niya. At pagkahanda na kayo sa malalim na bagay, sa Kanya kayo tuturuan ng ibang bisitasyon, ibang kaparaanan. Pero kung hindi pa, para hindi niyo siya ma-miss, kung ano yung kaparaanang kinapture niya yung inyong heart and mind, pamilyar kayo ron, uulitin niya lang yan. Kinuha niya ang tinapay, pinagpala, hinati, binigay sa kanila. He took the bread, blessed it, broke it, and gave it to them. Yan ang sabi ng Matthew 26, at yun din ang sabi ng Luke 24:30 hanggang 35. And I close. Ang dakilang bagay na tatanggapin niyo sa Diyos ay nakadepende sa pagkakakilala niyo sa Kanya. Kung sino siya sa inyo. Sa malalim niyong relasyon sa Kanya. At yung lagi niyo siyang nakikita. Para ang faith niyo ay hindi nawawala. At ang key, go into a deep intimacy with the Lord Jesus Christ every day. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. What is the key?
love the Lord, worship the Lord, desire the Lord, and see the Lord. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.